ministrong tinutukoy niya na ayaw niyang pangalanan ay si Brother God yata. Ako lang ka, pinangalanan. Brother God? Hindi. Ang pinanggalingan ba ng unawa ng US si Brother God? Okay. So, diba, si Brother Jackson meron ng wilderness na Amerika. Ito naman kay Brother God, Album Villages America. Lahat naman tao. Pero gusto ko i-verify kay Brother God. Anyway, gusto ko i-share yung paliwanag ni Brother Jackson sa Paramount Chronicles ng Hariklik. Kung meron kayong contender, ang pamagat ay Miraculous War, The War of the Miraculous. Siguro part 35 yan, War. Or Jerry, hanapin mo yung dati mong tinitig ng contender. Obligado ka maging letter yan. Hindi, wala pang nagbabasa ng contender dito kundi ikaw. Amen. Maliban, tinapon. Nakatago, okay. Yan ito. Pero yung palang nandyan, hindi lang yan yung beginning ko dyan. Number 5, mas lumaga. Magkatabi lang yan sila. Pakinggan nyo. Yung War of the Miraculous, kaya siya annual villages. Di ba ngayon may fence? Mawawala yung fence. Magkakaroon ng gulo. May gulo yan. Magkakaroon ng gulo na kung saan yung mga Muslim sa tabi-tabi ay magagapit nila. Niradyo ko dati yan. At nagbasa ng mga verse, kinuha ko sa contender, yung mga kalapit na Muslim na magagapit. Nasa Numbers, nasa Micah, nasa mga books. Yung mga kalapit, yung Bashan, yung Syria, nagkakagulo ngayon, di ba? Modern events, may clear by Paul. Makukuha niyo yung Bashan. Nakasunod sa Bible, research niyo yung Bashan. Search mo dun sa Old Testament. Makukuha niya yung Jordan. Sa drawing nga ni Jackson, medyo sobrang laki. ng Israel, kalo, millennium na Pero actually, yung drawing sa contender, ganyan malaki. Yung sa contender, nakakita ng ganyan. Mali lang ang drawing. Ang tama, ganyan na. Kasi Jordan, makukuha. Pero itong issue, may kinalaman yung gera sa pagtatayo ng templo. Kasi kung ang katapusan ng gera para magkasundo ang Papa sa Roma, kung ang katapusan ng gera ay may kinalaman sa kasunduan ng Papa, start of the last week of Daniel na yan. Bago mag-start ang last week of Daniel, kailangan nasimulan na yung pagtatayo ng templo. Kasi templo ang aagawan ng upo ng Papa sa Roma, sa Jerusalem. Hindi pwedeng, siyempre baka may nagtuturo, napakita yung environment na parang ganyan patungo Meron kang nabasa na yung peace covenant ng Pope, parang yan ang dwell safely. Magkaiba yun. Kaya sabi ni Brother Jackson, may War of the Miraculous para magkaroon ng hanapin pa yung ibang basa doon. Numbers yung tama, numbers yung basa makakagaw. Ganito, yung War of the Miraculous, may temporary peace. Iba pa yung peace ng tribulation period. Parang ang Gog and Magog War, iba pa yun sa War of Armageddon. So yung peace na makukuha before Gog and Magog War, iba pa sa peace ng tribulation. So yung peace na yan, ito yung sabi ni Brother Jackson, objective report ko lang sa inyo. It doesn't mean Jackson na ito, it means sa ngayon, yan ko na yung maliwanag sa akin, yan ko na i-share ko. Kung meron mas maliwanag sa kanya, at mas maliwanag sa Bible, yan na susukat ko. Sabi ni Brother Jackson, yung Muslim magagakarubo ng Israel at magiging kaisa niya. Kikilalanin ng Muslim yung Diyos ng mga Israel. Actually, kinikilala na ngayon Isa lang naman yung Diyos nila Nagkaiba na ka-term. Pero, ay, dati naman talaga sila magkakapatid. Meron na mga Muslim ngayon, hindi naman nakikipag-gira sa Israel Kaisa Pero may milagro mangyari na magmumove ang Spirit of God para matayo ang templo. Amen. Pag natayo ang templo, watch out for the time is near.
Isa yan sa signs. Dapat, yung PDA nyo, hindi kayo masyadong relax. Iwan yung mga PDA nyo. Nagtugod pa ng telenovela sa bahay. Dami-daming pwedeng pag-usapan sa bahay, talakay sa bahay. Hindi utos, tanong, wala. Diba? So, pag nagkaisa to, matatayo ang templo. Doon matatanggal ang fence. Bakit? Kaisa na niya yung mga Muslim. Hindi ko tinutukoy lahat ng Muslim, ha? Kasi sa Ezekiel 30:39, yung iba doon, mga Muslim na bansa. May sabihin ako sa inyo, sa Ezekiel 30:39, yung bansa na lulusog ay Orthodox na bansa at Muslim na bansa. Pero, bakit meron siyang kaisang Muslim? Hindi lahat ng Muslim pareho. Okay? So, yung Iran, Muslim din yan, pero iba yung pagka-Muslim niya doon sa mga katabing bansa. Karamihan na Muslim ay Sunni. Sunni Muslim. Ito yung ISIL. Pero meron Muslim na Shia. Shiites. At yan yung Iran. Karamihan nasa Iran. Meron din sa Iraq. Mabilis lang to. Ano yung unang bansang lumusod sa Israel noon? Noon. Babylonia. Di ba si Saddam nagpalipat ng scan para ma-involve na, para hindi siya wala na si Saddam. Ano yung kasunod ngayon? Ano yung sa apat na empires? Di ba? Medo-Persia and Greece. Itong Medo-Persia represents Muslim. Babylon also represents Muslim, si Saddam. Pero yung pangatlo represents Orthodox churches. Greek Orthodox Christianity. Bakit? Ito yung mga bansa na hiwalay sa Katoliko noon, na yung Turkey dati, Constantinople, yung Armenia, yung Ethiopia, ito ay mga Orthodox na Christianity, dati Greek Orthodox. Magkalabay sa Roman Catholic noon. Itong Greek Orthodox, kasama dyan Russia. Agree kayo? Naging bastion ng Greek Orthodox yung Russia. Noong time ng Crusades, gusto ubusin ng Papa, nagkantong sa Russia. Ganon din daw kay Hitler, ganon din daw yung Serbian War. So, isipin mo, meron pang huling hayop na galing sa dagat, ang di pa lumulusog. Armageddon na to. At ang huling hayop ay Europe, Rome. Di ba? Apat ang hayop, Babylonia, Medo-Persia, Grecia, Rome. Itong Grecia at Medo-Persia, ito ang magiging Ezekiel 38:39. So isa na, pag natuman yan, meron pang huling gera na which is Armageddon. Lulusot din yan, pero kaharap naman nila China. Balik tayo dito sa unwalled villages. Pag natanggal na yung unwalled villages, dahil meron na silang kapayapaan, maaaring yung gagawin ng Diyos, kaya masisira yung Mosque of Omar at matatayo ang templo. At habang tinatayo ang templo, sobrang luho ng pagkakatayo ng templo, babagsak ang world economy, pati ang US babagsak. Bakit pa ni Bergen yan, no? Doon sa Pilipinas ni Bergen. Bakit ba? Ha? Hindi ka nakikinig? Sandali. Nabanggit ko ni Bergen, babagsak ang US economically. Oo. Hindi na kayo pagpunta na. Bakit Ezekiel 30:39? Kaya lulusog ang Russia. Pero, babagsak din ang Russia sa turo ni Bart Jackson. Pero, pagbagsak na Russia, hindi siya babagsak na without a fight. Kasi, lahat ng kayamanan pupunta sa templo. Vulnerable to. Mababasa ka dun sa Ezekiel 38, Art don't come, sabi na Saudi Arabia, Sheban Dedan. Art don't come to take a spoil. Art don't come to take, pupunta spoil. Kaya away silver. Spoil na pag-lanter. So, ibig sabihin, pumunta ka para magsamsam ng kayamanan. Sa loob-loob ko, oil ba ang hapon niya sa Israel? More than oil. The world's commodity. Alam niyo yung world's commodity? Talo pa yung Marcos Group. Talo pa yan. Yung kalahati ng world na kayamanan nandun. At pag-unite sa Vatican, hawak na yung kayamanan ng buong mundo. Kasi may kayamanan din hawak ng Vatican. Nandun pa eh.
Kami kayamanan din yung King Solomon's Mine na hawak yung mga Hudyo. Pag yan, nag-unite, political Jews. Kontrolado nila ang mundo. Parang perfect for the Antichrist, no? Pero, habang tinatayo yung templo, lalabas yung kayamanan na yan. Lalabas yung kayamanan sa Wall Street. Maraming mga sinasabi nilang mayayaman sa mundo, parang nagtatapon na ng pera. Yun, sabi ng Diyos sa Bible, sa Haggai, the silver is mine, the gold is mine. The desire of the Gentiles, the glory of the Gentiles, pupunta sa Israel. So ito yung pagkakayo ng templo. Pagtayo ng templo na yan, ay yan ang pwede mag-spark ng Ezekiel 38-39 war. Pwede in the process ng pagtatayo, pwede tapos na itayo. Pero ang issue dyan, yung war na yan ay kinalaman sa economic na imbalance sa mundo. Napaka-sensitive ng mundo natin. Dahil ng global village tayo. May isang bansa na bumagsak, lahat damay. Okay? So magkaroon lang kayo idea. Yung annual villages, dahil yung Muslim magiging kakampi. Kaya magiging kakampi, pero miraculous. War of the Miraculous sa tawag ni Bert Jackson. At dahil sa War of the Miraculous, bigyan ko isang idea ng pagtutuloy War of the Miraculous. Di ba yung Egypt kasama kalaban ng Israel? Ngayon parang kakampi na. Yung Jordan kalaban ng Israel, dati. Pero ngayon parang kakampi na. Yung Syria, kalaban ng Israel dati. Yes. Meron pa yung sa yung North Christian dapat yung Lebanon, kaso na-over na ng Muslim. So yan lang. Salamat.